Ang nakaraan, kahit anong pangulit nitong si Dex para sagutin nito si Jenny pero mukhang sarado na talaga ang puso ng dalaga para sa ibang lalaki. Anak, kumusta naman sa trabaho mo ngayon? Ayos lang naman, Dad. Medyo abala lang talaga ako ngayon eh. Lalo na at parating na dito sa bansa ang isang president ng International Wine Business Association. Naku Iha, bigyan mo naman ng time ang sarili mo. Paano kanyan makakajowa kung nakalulub ka sa trabaho ngayon? Dad, ayun na naman tayo eh. Jenny, sinasabi ko lamang sa iyo ang totoo. Paano kung matanda na ako? Wala kang maging katuwang sa lahat. Siguro po, tama kayo, Dad. Pero sa ngayon, career mo na bago pang sariling kapakanan. Sige na, Dad, matutulog na ako. Jenny, kumain ka na ba? Dad, kumain na ako at saka busog na rin ako, Dad. Kakain na lang ako kapag nagugutom na ako. Ikaw ang bahala, Iha. Good night sa'yo. Nagtungo na itong si Jenny sa kanyang kwarto. Iniisip niya ng maraming beses ang sinabi ng kanyang daddy pero natatakot siyang baka muling maulit pa ang pangyayari sa kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Jenny ay kailangan niyang pumasok ng maaga para masimulan na nito ang gagawin niyang wine presentation. Darating na kasi ang president ng WIBA at sana siya ang mapili dito. Pagdating sa office ay wala pang ibang naroroon maliban sa gwardiya na maagang pumasok. Agad niyang binuksan ang computer at nagsimulang gawin ang presentation. Hindi naman siya nahirapan dahil sanay na rin itong pero sana lang ay magustuhan nila ang kanyang report. Samantalang sa ibang bansa naman ay ginawa ni Tanya ang lahat para mapansin ni Frank. Ilang taon na itong sekretary kaya naman gagawin nito ang lahat sa trabaho man o personal na buhay. Malaki kasi ang gusto ng dalaga sa kanyang boss kaya lang ay hindi siya nito pinapansin. Sir, naghanda ng pagkain sa mesa. Pwede na po kayong kumain at pagkatapos po ay maligo. Tanya, alam kong ginagawa ko, pwede ba? Gawin mo na lang ang trabaho mo sa opisina. Pero sir, bilin kasi ng lolo mo na lahat ng oras ay kailangan kitang asikasuhin. Tanya, ako pa rin ang masusunod dito. Ang gusto kong mangyari, huwag mo na akong pakialaman. Yung trabaho sa office ang atupagin mo. Naku, pasensya na po kayo, sir. Sige po, lalabas na ako. Galit na galit itong si Tanya na lumabas sa kwarto ni Frank. Kahit ano kasing pagpapansin niya dito sa lalaki ay wala pa rin itong pakialam sa kanya. Maya-maya pa may tumawag sa kanyang phone itong si Tanya. Hello, Dad. Bakit po kayo napatawag? Tanya, kumusta ka na? Balita ko sa sunod na buwan ay babalik dito sa bansa yang si Frank para makipag-meeting sa ibang kumpanya at nabaltaan ko rin na dadalawin niya dito ang dati niyang nobya. Kailangan mong gawa ng paraan dito para hindi na sila muling makita pa. Ganun ba, Dad? Huwag kayong mag-alala, Dad. May naisip na akong paraan para dyan. Anong paraan, Tanya? Kailangan sa mas madaling panahon mapigilan mo ang kanilang pagkikita. Sige, Dad. Pupunta ako dyan sa bansa. Magli-live lang ako ng ilang araw. Samantalang matapos naman ng ginawang presentation ni Jenny ay nagtungo muna ito sa my comfort room. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating naman itong si Cathy. Nakita niyang nakabukas ang computer ni Jenny kaya naman tinignan niya ang presentation at mukhang maganda ito. Kaya naman sinave niya ito sa kanyang flash drive at pagkatapos ay nagtungo na rin sa kanyang mesa. Sabay dumating naman ang ilan pang mga empleyado. Samantalang matapos naman ng pagpapaalam nitong si Tanya ay pumayag naman itong si Frank para naman wala siyang makitang paligaligid sa kanya. Sa araw na iyon ay dumating din sa bansa itong si Tanya at dahil alam nito kung saan nagtatrabaho itong si Jenny ay pinuntahan niya ang dalaga para makausap. Sakto naman at lunch break na ito kaya naman agad niya itong nakausap. Hello, I think you are Jenny Flores, right? Oo, pero bakit mo ako kilala? Do I know you? Naku, siguro ngayon mo lang ako nakita, no? Pero anyway, nandito ako para imbitahan kita sa kasal namin ng fiancé ko. Marahil kilala mo naman siguro si Frank Lewis, hindi ba? The President of International Wine Business Association.
Anong gusto mong patunayan sa akin? Well, sinasabihan lang naman niya ako na you are invited to the wedding. Iyon nga lang, sa ibang bansa ito gaganapin. Pero wait lang, makakapunta ka kaya? Medyo mahal kasi ang pamasahe. Heto nga pala ang invitation later, kung sakaling makadalo ka. Pero I guess, mukhang hindi ka naman makakapunta. Hindi nasanay Jenny kung bakit nagtungo pa sa kanya ang fiancé ni Frank samantalang wala na silang komunikasyon. Ilang taon na ang nakalipas. Isa pa dito ay hindi niya alam na si Frank Lewis pala ang president ng International Wine Business Association. Kaya pala hindi ito tumuloy sa kasal dahil simple lamang ang kanyang magiging asawa. Kaya tuloy ngayon parang nanumbalik ang kanyang alaala sa kanilang kasal. Baka naman kasi ay muli na namang lokohin ang kanyang bagong fiancé at hindi matuloy ang kasal para bang pinaglalaroan na lamang ang damdamin ng mga kababaihan. Maya-maya pa habang umalis na itong si Tanya, dumating naman ang isang lalaki at umupo sa harapan ni Jenny. Kitang-kita mula sa di kalayuan ni Tanya na mayroong lalaking kausap itong si Jenny. Kaya naman, kinunan niya ito ng larawan habang nag-uusap. Matapos niya itong nakuna ng larawan ay agad niya itong sinend sa account ni Frank para makita nito na mayroon na ibang lalaki na nagmay-ari sa puso ni Jenny. Mr. Lewis, saan ba kayo pupunta? Nandito na po ang mga investors natin at ilang saglit lang ay magsimula na ang meeting natin. Philip, ikaw na lang muna ang bahala sa meeting ngayon. May mahal kang pupuntahan at ilang araw kang mawawala. Pero Mr. Lewis, baka magalit sa akin ang lolo mo. Hindi yun nagalit, Philip. Nangako sa akin si lolo na kapag naging maayos na ang buong kumpanya sa loob ng 5 taon, gagawin ko na rin ang mga bagay na para sa akin. Balitaan mo lang ako ha, kung ano ang resulta sa meeting natin na yun. Sige po Sir Lewis, mag-ingat po kayo sa biyahe. Tanig kayong lahat. Nagbago na ang desisyon ni Mr. President Lewis. Sa araw na ito ay darating siya para makipag-negosasyon sa kumpanya natin. Kaya ngayon pa lang gusto kong makita ang inyong presentation at makapili para mamaya. Mr. George, pwede bang ako muna ang mauna mag-present? Aba Kati, mukhang pinaghanda mo talaga ang araw na ito ah. Kung ganoon sige, ikaw ang mauna. Nagtungo na sa harapan itong si Kati para sa presentation. Nagulat itong si Jenny dahil katulad sila ng presentation ni Kati, halatang kinuha nito ang kanyang report. Teka lang Mr. George, gawa ko yung ni-report niya. Wala ka na bang matinong gagawin? Ano bang gusto mong patunayan? Kati, totoo ba ang sinabi ni Jenny? No Mr. George, sariling gawa at idea ko ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya ako para siya ang mapili. Totoo ba ito Jenny? Bakit naman kasi gagawin ito ni Kati? Sinabi ko na sa inyo na gumawa kayo ng kanya-kanyang report tungkol sa wine industry. Mr. George, ipapakita ko sa inyo na talagang akin ang gawa na iyan. Tingnan nyo sa my last page. Presentation ko, nakasulat dyan kung sino ang gumawa. See? Tingnan nyo, akin ang report na ito. Kinuha ni Kathy ang files ko. Kati, anong kalokohan to? Hindi mo ba alam na matatanggal ka sa trabaho dahil sa pagkuha mo ng mga files na hindi sa'yo? Sige Miss Jenny, ikaw ang patuloy ng report na yan habang wala pa ang presidente. Matapos pinapatuloy ni Jenny ang presentation ay namangha itong si Mr. George sa kanyang ginawa. Good job, Miss Flores. Magandang report mo. Mamaya, yung report mo ang ipapakita natin sa WIBA. Panigurado matutuwa ang president. Ikaw naman Kati, mamaya mag-usap tayo. Hindi ko gusto yung pinapakita mo. Hoy Kathy, bakit ganon? Bakit hindi mo man lang ini-edit ang presentation? Naku, Jolie, hindi ko naman napansin na meron pala siyang inilagay na pangalan sa dulo ng files. Naku, paano to ngayon? Baka ipatanggal ka ni Mr. George sa kumpanya. Oo, wag naman sana Jolie. Alam mo naman kailangan ko rin ang trabahong ito eh. Hay naku Kathy, bakit mo naman kasi ginagawa iyon? Malaki ang posibilidad na matanggal ka sa trabaho. Hingi ako ng paumanhin kay Mr. George, Jolie. Naku, ikaw, subukan mo lang. Baka magbago pa ang isip niya. Ito na kayang katapusan ni Kati sa kumpanya. Sino kaya ang lalaki nakita ni Frank sa larawang pinadala? Kaya wala sa plano ang pagbalik niya sa bansa. Kaya mga kaibigan ay huwag nating palampasin ang susunod na kabanata sa ating part 3. Abangan!